Hello guys, eto na naman tayo ha. Eto guys, sapagkat itong mga didilis gumawa na naman ng issue about sa bentahan ng NAIA Terminal 3, no? Okay, ibinenta na raw. Okay, tama naman sila ron, ibinenta na, no? Ang mali lang sila, pinapalabas nila dahil nga mga bobo itong mga ito ay ibinenta sa third party. Okay? So, sobrang kabubuan. When we say third party, ay private, ano? So, di ba? Sobrang kabubuan. Ngayon, eto guys, ipapaliwanag lang natin para mas madali din yung maipaliwanag sa iba. Ipaliwanag natin sa mas madaling paraan at sa mas madaling intindihin. Okay? Totoo, nagkaroon ng bentahan. Okay? Nagkaroon ng bentahan at ito ay nagkakahalaga ng 48 billion. Okay? Ang tanong, sino ang nagbentahan? Okay? Ang nagbentahan ay dalawang sangay ng gobyerno. Ang BCDA o yung Bases Conversion and Development Authority at ang MIAA. Okay? So, ang MIAA, okay, bakit sila nagkabentahan? Kailangan nating malaman, okay, na ang NAIA, ang MIAA ay nangungupahan lamang dito sa BCDA. Ibig sabihin, ang may-ari ng lupa, no, na kinatitirikan ng NAIA Terminal 3 ay BCDA. Ang tanong, ang BCDA ba ay gobyerno? Yes. Ang BCDA ay pag-aari ng gobyerno at isang GOCC. Sa mga hindi nakakaalam at mga bobong didilis, no, ang GOCC ay katulad ng Pag-ibig, ng SSS, ng PhilHealth na ito ay kumikita sa sarili nilang kaparaanan. Ibig sabihin, meron ito nasusustain nila. Self-sustaining department ito ng gobyerno, no? At ito ay mga negosyo ng gobyerno na kumikita. May sariling pera. Katulad ng Pag-ibig na kumikita sa kanyang mga housing at sa mga pagpapautang sa mga miyembro, na yung kita naman ito ay tumutubo at tinutubuan naman ang pera ng mga contributor na mga miyembro. Ganon din sa SSS, okay? So, ang BCDA ay kumikita sa isa sa mga pinagkakakitaan nito ay ang papaupa sa mga property nito at isa na ang NAIA Terminal 3, okay? So, nangungupahan lang, mga bobo. So, ngayon, dahil ito ay pag-aari pa rin ng gobyerno, parehas ito, so ngayon, imbes na umupa, ang sabi ng MIAA ay teka lang, mas maganda, hindi na kaming mangupahan, ibenta mo na lang sa amin yan, okay? Ang MIAA ay kumikita rin sa sarili nito sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng lahat ng ating airport, no? Nang napag-aari ng gobyerno, kaya wag kayong bobo. Sa madaling salita, no? Kasi meron itong tinatawag na lease agreement, ha? Lease agreement, ibig sabihin nangungupahan. Ngayon, nagdesisyon sila, pumayag ang BCDA na ibenta na. Okay? So, sa madaling salita, ibinenta sa halagang 48 billion. Kanino ibinenta? Sa private companies ba? Hindi. Sa gobyerno rin, sa MIAA, sa isang GOCC. Ibig sabihin, nananatiling pag-aari ng gobyerno, mga bobo. Katulad ng bill, ito, sasampulan ko kayo, katulad ng Senado. Ang Senado ay nangungupahan sa GSIS. Kaya nga GSIS building eh. Ang tanong, kaninong building ang GSIS? Ito ba ay gobyerno o hindi? Natural, gobyerno. GOCC rin ito. O, di ba ga? Huwag kayong tanga. Teka, baka tanongin nyo, ano ba ibig sabihin ng GOCC? Ang ibig sabihin ng GOCC ay Government Owned and Controlled Corporation. Ibig sabihin, isang negosyo na pag-aari at kontrolado ng gobyerno. So, yun ang isang magandang halimbawa. Ang Senado, no, dahil madaling tandaan, dahil ito ay mainit, di ba? Ang Senado ay nangungupahan sa GSIS. O, di ba ka? Kaya nga nagkaroon ng mga barilan dyan na fake, di ba? O,
Pag-aari ng GSIS ang building na kinaroroonan ng Senado at ang Senado ay nangungupahan lamang. So, ganun din ang sitwasyon. Sa madaling salita, ang ginawa ng MIAA, imbis na sila ay mangupahan, sinabi nila, bilhin na lang namin yan. Diba? Bilhin na lang namin yan at binili na nga nila sa halaga na 48 billion. So, ibig sabihin, ang tanong, yung 48 billion, saan napunta? Sa pera ba? Napunta ba sa private, companies? Natural, hindi. Sa gobyerno rin. O ngayon, ano ang magandang bunga nito? Ang magandang bunga nito, unang-una, ay mapupundaran yung ating AFP modernization. Makakatulong yung 48 billion, yung bahagi ng 48 billion para sa mga karagdagang infrastructure. Di ba ga? At the same time, dahil ang MIAA meron silang consortium na itong San Miguel Corporation, no, na pag-aari nitong si pangalan ito? Pangalan ito? Ramon Ang. Oh, di ba ga? So sila na ang namamahala noon. So sila ang ibig sabihin nangungupahan sila para patakbuhin ang terminal, ang airport, no? So, consortium, so nangungupahan naman itong mga ito sa MIAA. At the same time, syempre, malaki ang buwis na naitutulong nito. So, ito ay gaganda ang ating mga airport, mag-i-improve ang ating mga runway. Ibig sabihin, madidevelop, no? Madidevelop at magiging world class. Kumbaga, magiging competitive tayo. Sa bagay, nakita na natin yan sa Terminal 3, di ba? Kitang-kita na natin ang diferensya. Oh, ha? So ngayon, ang tanong ko, mga bobong didilis, sabi ninyo, binenta. Ang tanong, alamin ninyo kasi kung kanino ibinenta. Ibinenta ba sa labas? Ang sagot, hindi. Ibinenta sa gobyerno rin. Ang tawag dyan ay intragovernmental. Di ba? Pag daw nagkakamali, intragovernmental transactions. Mga bobo kasi kayo, mga hinayupa kayo, kaya wala kayong kaalam-alam. So, intragovernmental transactions ang tawag dyan. Ibig sabihin, sa mga, within the government, sa corporation, meron tinatawag dyan na company within the company. Ibig sabihin, kung nasa corporation ka, katulad ko dati sa corporation, nung nasa KFC pa ako, head ako sa pest control. So, ginagawa ko, ang may-ari ng aming pest control ay KFC, pero ang aking kliyente, KFC rin. China-charge ko ang bawat KFC store sa aming serbisyo para ako ay maging self-sustaining department. Diba? Ibig sabihin, meron akong income generating department. So, parang ganun din yan, no? Kaya yan ay intragovernmental transaction na mga hinayupa kayo. Okay, kaya tigil-tigilan nyo na yan. Dahil napaghahalata kayong mga bobo. Natutuwa ba kayo sa inyong kabubuhan? Natatawa na lang sa inyo yung mga taong marunong mag-research eh. Isipin nyo, ibabalandran nyo pa. Balandrangin yung kabubuhan, mga hinayupa kayo. Tatanga-tanga kayo. Ngayon sabi ko sa inyo, kung nag-aral man lang kayo ng kinder, di sana natuto man lang kayo mag-research. Palibasa, tamad kayo di ba? Ayaw nyo tapusin, kinder na nga lang, hindi nyo pa tinapos sa mga hinayupa kayo. Kaya yan, na nangyari, wala kayo, zero ang comprehension skills nyo. So, yun lang. Ha? Sa mga bobong didilis na may saya dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tulugan na! Bye!